mag-alala kayo sapagkat hindi niyo alam kung kailan darating ang anak ng tao. Ito ay pinaalala sa atin ng Panginoon halos 2,000 taon na ang nakalilipas. At ang panyayang ay pinapahayag sa atin ng buong ikabalang tungsin ay matagal na natin alam. Kung hindi nyo maaaring nakakalimutan, kamakailan lang ay isang famous na Korean na artista na namatay sa pneumonia. Yan lang si Kelly, mas bata ito si Kelly kaysa doon sa Koreana na artista. The age of 34. Bahagi yun. Ang kamatayan ay dumarating sa atin, sabi nga po sa Evangelyo, nang hindi natin namamalayan. Siguro sabi nga natin ay pneumonia, respiratory. Nabigla nga ako nung dumating yung pandemya kasi yung COVID-19 ay isa na ang respiratory problem. Katulad nyo nung unang pandemya, 1 taon na nakalilipas, yung tinatawag din namin na Spanish flu. Kululag din, sipon, respiratory din yun. Bahagi yun. Kaya napakahalaga na kinakailangan natin pagandaan. Ano yung kinakailangan natin pagandaan? Hindi kinakailangan maging handa tayo. Well, alam natin yung panyaya ng pananampalataya na maging handa tayo. Tumanggap tayo ng mga sakramento. So, ano yung mga sakramento? Binyan, komunyon, kumpil, sakramento ng pangungumpisal, sakramento ng pagkapain ng langis sa mga may sakit, ang sakramento ng banal na orden, hindi naman namin magpapano, pero kung sa mga kakaasawa, hindi yung sakramento ng kasama. Bahagi mo yun, kapag ito ay nakikita na lalong-lalo na yung dalawang sakramento. Ano ito? Kasi ito yung palagi natin tinatangka. Yung sakramento ng banal na komunyon every Sunday. No? Sa ating pagsisimba. Kung wala naman malaking kasalanan at kayo naman ay kung tawagin natin ay naka-Eucharistic, Eucharistic fasting, hindi kayo kumain ng anuman maliban ng tubig, 1 oras bago ng komunyon, tumanggap kayo ng komunyon, makipagdiwan kayo ng misa, maliban na naman, sabi nga kapag wala yung Eucharistic fasting, yung kumpisal, kung may malaki kayong kasalanan. So, kung may malaking kasalanan, hindi mag-umpisal. Kung walang malaking kasalanan, at least sa panahon ng Quaresma at ng Adviento, tayo po ay may kumpisal ang bayan ng schedule sa March 20. Yun po'y araw ng Webes sa ganal ng ika-5 ng hapon. Sa bahagi yun, siguro din, wala akong kasalanan. At least mag-umpisan kayo roon. Kung may kasalanan kayo, hindi asa. Hindi naman yung natin kalimutan. Pangalawa, makita natin yung kahandaan natin na harapin mentally, physically, psychologically, yung pagdating ng kamangkalan.
Kaya napakalaga rin na tayo ay mag-ingat sa ating katawan. Mag-ingat tayo sa ating katawan. Ay pakalagaan natin ang ating katawan. Mabuti na lang ngayon, mayroon na ngayong libreng konsulta sa ating mga municipal health office. Ay gamitin mo natin yun. Ngayong mga panahon ng kampanya, maraming nag-o-offer na medical mission. Ay huwag mo tayong ayang magpa-check up para tayo ay magkaroon ng sapat na kalusugan. Kasi baka mamaya isipin tayo ng Diyos, bakit hindi mo naman inaalagaan ang sarili mo? Pagkatapos kapag magkasakit ka, sisihin mo ako. Bahagi mo yun ng ating paghahanda sa buhay sa daigdig na ito. So, at sabi ko rin ako, kuminsan, dahil hindi rin tayo nagpapacheck kapag tayo nagkasakit, takot na takot tayo. Kuminsan marami ang namamatay, gawa na natin. Pangamba, mga takot, walang basiyang takot. Kaya kuminsan may mga tao mas na-stress pa kasi sila yung may sakit. Mas namatay mo sila gawa na natin pag-iisip ng kanilang sakit. Kaya bahagi na yung napakalagaan natin yung ating sarili. Alam nyo, kaya din ako mula unang linggo. Kasi itong nakalipas sa February 11, kalapit ng February 14, at namin yung araw ng mga puso. Pero yung February 11 ay yung pandaigdigang araw ng mga sakit. So, kaya po nagsimula tayo ng February 9 na sabi ko nga, every Sunday mula ng February 9 ay magkakaroon tayo ng healing. Hindi tayo magtulong sa Diyos na pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. So, pahayag ng simbahan, kapag may sakit, huwag kayo pupunta sa albularyo. Maliwanag mo yan, nakalagay yan sa katekismo ng simbahan Katolika, katekismo ng Catholic Church, na huwag kayo pupunta sa mga espiritista at mga albularyo. So, bahagi yun. Kaya din po, nag-ilunsad mo rin yung pagkapain ng langis ng aming sakit ay para dinulong. Pero sabi nga, pumunta kayo sa center. Bahagi yun kung saan may makita ko natin. Hindi na ako ngayon kagailangan yung alin, yung walang pera. Kasi mayroon akong libre na pwedeng tulungan natin para sa mga kapatid natin na may sakit. At yung may mga malulubang sakit, may tinatawag na ngayong DL. So, tanong nyo sa DSWP kung anong ibig sabihin ng DL. So, para din ang matulungan. Yun ay kaakibat na rin ng aspeto ng ating pamahalaan. Matulungan ang mga may karamdaman. Kasi hindi pwede tayo pinulan bilang tao at bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo kung tayo ay may mga karamdaman. Lalong-lalo na yung karamdaman pang-spiritual. Ano yung pagkaramdaman pang-spiritual? Ay yung kasalanan. Ano yung kasalanan? Anything that goes against the Ten Commandments. Ano yung labag sa sampung utos ng Diyos? Yun ang kasalanan. Agul kasi kasama rin yung hindi ka nagsisimpa pag-aaral ng mundo. Kasi
utusan niyo yun sa isang utos ng Diyos. Magsimba ka, pagkakaroon ko ang piyesa ng Panginoon. Pero ito yung huwag natin kalimutan. Sapagkat hindi tayo daranas ng kamatayan. Pero kapag napaganda tayo, physically at spiritually, kapag oras natin, wala na tayong magagawa kasi inilagay na natin ang lahat sa harapan ng tulong ng Ama. At siya ay bahala na maglulong sa atin sapagkat alam naman namin bahagi ng aming pananalig. Isa ito sa kinakailangan namin pagkakaan sapagkat sigurado darating ang kamatayan. Kaya nga ang simbolo natin natin, the symbol of the cross, yung pagkamatay ni Kristo sa krus na nagdulot sa atin ng kaligtasan. Paano ay alay-alay? Alam natin na tayo sa daigdig na ito ay daranas ng kamatayan. Pero tayo ay para doon sa kanyang kaharian sa langit. At nais ng Diyos na makita at iparamdam na tayo rin na siya ay kasama natin sa panahon ng ating kalungkutan at pagdudusa sa pagkamatay ni Jerry at ang sino mang mahal sa buhay. Kaya anong minong para sa inyo every Sunday kapag kayo magsisimba, isasama ninyo sa panalangin ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay na yumaman. Sapagkat naniniwala tayo na makatutulong tayo sa kanila para maibigay nila yung kanilang hinihingi ng katarungan. At sigurado din naman, tayo nananalig namin, si Jenny at ang lahat ng mamahal namin sa buhay na nananalig ay nagdarasal sa amin habang tayo